Magandang araw sa lahat ng mga tagapakinig ng channel na ito. Itago nyo na lamang po ako sa pangalang Ella. At ngayon po'y maglalakas loob akong ibahagi sa inyo ang kwento ng aking buhay. Nakatira nga pala ako sa isang munting baryo rito sa Samar. Pagsasaka at pag-aalaga ng hayop ang pangunahing ikinabubuhay ng mga tao rito sa amin. Ang aking lolo may malaking lupaing sinasaka, 3 hektarya ang sukat nito at iba-iba ang kanyang mga pananim. May mga palay, gulay at prutas. Nag-aalaga rin siya ng mga kalabaw at kambing. May 3 nga palang anak ang aking lolo, sina Tito Jose, Tito Jerry, at ang nag-iisang babae na si Nanay. Kahit na lalaki ang mga kapatid ni Nanay, ay ang tatay ko ang naging kasakasama ni Lolo sa kanyang bukirin. Matanda na kasi si Lolo, kaya naman si tatay ang gumagawa ng lahat ng trabaho. Ang aking mga tiyuhin naman ay hindi maaasahan, saka lamang sila tumutulong kapag anihan na at mas malaki pa ang kinukuha nilang parte. Noong magkasintahan pa lamang ang aking mga magulang ay tutol na sina Tito Jose at Tito Jerry sa kanilang pag-iibigan. Si tatay kasi ay nagmula sa isang mahirap na pamilya, maliit na lupain lamang ang kanilang pagmamay-ari na sakto lamang upang tayuan ng bahay. At noong nabubuhay pang mga magulang ni tatay, ay nakikisaka lamang sila sa ibang tao, nakikitanim at nakikiani lamang din at sumasakto lamang sa pang-araw-araw na gastusin ang kanilang kinikita. Kaya ganoon na lamang kung kutsain ang aking mga tiyuhin ng aking tatay. Pero hindi sila pinakinggan ni nanay noon na naig ang kanilang pag-iibigan at hindi naman hubad lang pa si Lolo dahil alam niyang masipag naman ang aking tatay at siya na mismo ang nagsabi na tumira na lamang silang mag-asawa sa kanyang lupain upang may makatulong na rin si Lolo sa bukirin. Kahit mag-asawa ng aking nanay at tatay, ay hindi pa rin iba ang tingin ng mga tiyuhin ko sa aking ama. Hindi nila ito tinuturing na kapamilya o hindi rin nila kinikibo. At kapag inuutusan sila ng aking lolo na tulungan si tatay sa bukid, ay hindi naman nila ginagawa. Lumipas ang maraming taon na pumanaw si Lolo. Malungkot ang lahat noon dahil sa kanyang pagpanaw. Pero napapansin ko na parang masasaya pa noon ang aking mga tiyuhin, pati na rin ang kanilang mga asawa. Siguro dahil sasabik na sila sa kanilang mamanahin. Dito nga pala sa amin ay may sinusunod silang patakaran tungkol sa mana. At iyon ay walang mamanahin ng mga babaeng anak at sa mga lalaki lamang mapupuntang mga ari-arian ng kanilang mga magulang. Kaya naman ang mailibing ang aking lolo ay hindi na nagsayang pa ng oras ang aking mga tiyuhin. Pinalayas nila kami sa kanilang lupain. Pinagbawalan na rin nila kaming pumunta sa kanilang bukirin kahit na si tatay ang pinaka naghihirap noon upang tulungan si Lolo. Wala nang nagawa noon ang aking tatay at nanay kung hindi sumunod, lalo na't alam naman ng lahat ng mga patakarang iyon. Pero pinangakuan siya noon ng aking lolo bago siya mawala na pantay-pantay dapat ang hatian ng lupa ng kanyang mga anak kabilang si nanay dahil si tatay ang pinaka naghihirap doon. Ngunit wala naman siyang kasulatan para patunayan iyon, kaya mapayapa na lamang kaming umalis. Nang umalis kami sa lupain ni Lolo, ay nagpunta kami sa bahay na minana ni tatay mula sa kanyang mga magulang. Wala siyang mga kapatid, kaya naman wala kaming kaagaw doon. Ngunit sakto lamang ang bahay na iyon para sa amin. Maliit lamang ang lupa at sakto lamang ang bahay. Wala ring matataniman ng mga prutas at gulay. Naninibago kami sa aming nilipatan. Dati kasi kumukuha lamang kami ng mauulam sa bukid ni Lolo, pero ngayon ay kailangan na naming bumili kahit na mahal na ang mga ito. Palagi na rin wala si tatay sa bahay namin upang humanap ng trabaho. Ilang buwan rin siya naghahanap ng trabaho, kaya naman halos maubos na ang salaping na ipon ni nanay para sa pang-araw-araw naming mga gastusin sa bahay. Kahit mahirap humanap ng trabaho, hindi pa rin sumusuko itong si tatay. Nagpursige siya hanggang sa isang araw ay nabalitaan niyang naghahanap ng magsasaka ang isa sa mga kaibigan ni Lolo. Matanda na raw kasi ito at hindi na kaya pang gumawa ng trabahong pangbukid. Kaya naman naghahanap siya ng makakatuwang. Ang pangalan pala ng matandang ito ay Mang Rocco. Agad siya noong pinuntahan ni tatay upang sabihin na gusto niyang mamasukan sa kanya. At dahil kakilala naman ni Mang Rocco si tatay, ay agad nitong tinanggap bilang katuwang niya sa bukid. Masaya ako na nang makahanap ng trabaho si tatay. Makakapag-uwi na kasi siya ulit ng mga gulay sa bahay upang hindi na kailangan pang bumili ng ulam.
May palaisdaan din itong si Mang Rocco kaya pwede rin daw mamingwit si tatay paminsan-minsan. Hindi na namin kailangan pang magtiis sa tig-pisong chichirya para may pang-ulam kami. Makakakain na rin ako ulit ng luto ni nanay. Nagtitipid kasi kami ng sobra noon habang wala pang trabaho si tatay. Natatakot kasi sila na maubos ang kanilang ipon bago makahanap ng trabaho itong si tatay. Tiyak na mahihirapan kami ng gusto kapag nagkataon. Naging maayos naman ang pagtatrabaho ni tatay sa bukid ni Mang Rocco. Pero medyo malapit lamang din ito sa bukid ni Lolo. Kaya naman nakikita si tatay ng mga tito ko. Madalas pa nga raw siyang sinisiraan ng mga ito kay Mang Rocco pero hindi raw niya pinakikinggan ng mga ito. Alam raw niya kasi kung paano magtrabaho si tatay. At dahil magkalapit lamang ang mga bukirin ay nakakasama raw niya dati si tatay noong inaalagaan pa niya ang bukid ni Lolo. Saka alam raw ni Mang Rocco na hambog ang aking mga tiyuhin. Noong buhay pa nga raw ang aking lolo ay si tatay lamang ang tumutulong sa kanya habang ang mga tiyuhin ko raw ay mga tamad at nagpapakasarap lamang. Tapos ngayong wala na si Lolo ay saka pa lamang sila natutong magbukid. At kahit natuto silang magbukid ngayon ay hindi pa rin maayos ang kanilang mga pananim. Mas maayos kasi ang mga inaalagaan ni tatay kaya naiinggit sa kanya ang mga ito. Paminsan-minsan ay sinasama ako ni tatay sa bukid. Nasa 5 taong gulang pa lamang ako noon. Doon ko naranasan ang mga kwento niya sa akin kung gaano kabait si Mang Rocco at kung gaano kaganda sa kanyang lupain. May kasambahay noon si Mang Rocco dahil mag-isa lamang siya sa buhay. Walang asawa at walang mga anak. Ang pangalan nito'y Makoy. Palaging isinasama ni Aling Mercy si Makoy kina Mang Rocco. Wala raw kasi itong mapag-iubanan sa kanila dahil wala na rin siyang asawa. Kasing edad ko lamang rin itong si Makoy at dahil wala ang sariling pamilya itong si Mang Rocco ay ayos lamang daw na magsama ang mga anak ng kanyang mga katrabaho. Mas gusto din daw niya kasi nakikita ang mga bata dahil naaaliw siya. Dahil kaming dalawa lamang ni Makoy ang mga bata sa lupain ni Mang Rocco ay naging magkaibigan kami. Palagi kami naglalaro habang nagtatrabaho naman ang aming mga magulang. Paminsan-minsan ay inaaliw namin si Mang Rocco, sinasayawan at kinakalaro din namin. At minsan naman ay tinuturuan niya kaming mamingwit. Masaya kami noon sa lupain ni Mang Rocco. May trabaho si tatay at may kalaro ako. Pero hindi rin pala magtatagal ang natamasa kong kasiyahan. Lumipas ang ilang buwan ay nabuntis ang aking nanay. Masaya kaming pamilya noon dahil magkakaroon na ako ng kapatid. Nagdoble kayo din si tatay sa kanyang pagtatrabaho upang mas makaipon ng pera bilang paghahanda sa pagbubuntis at panganganak ni nanay. Nagtatrabaho siya mula alas 5 ng madaling araw sa bukid ni Mang Rocco. At sa tuwing gabi naman ay nag-iilaw siya ng palaka upang ibenta ni nanay. Pero dahil sa ginagawa ni tatay na pagkamalan siyang isang magnanakaw at nabaril siya ng isang magsasaka habang nag-iilaw ng palaka, agad namang namatay noon si tatay at hindi na nakilala kung sino ang nakabaril sa kanya. Kaya naman wala na kaming nagawa noon kung hindi magluksa na lamang dahil hindi na kami makahanap ng hustisya. Dahil sa pagkawala ni tatay dumami ang aming problema ni nanay. Wala kasing magtatrabaho para sa amin at tiyak na mauubos ang ipon niya sa panganganak. Mabuti na lamang at may butihing puso si Mang Rocco. Sinabihan niya si nanay na pwede akong pumunta sa kanyang palayan kahit na araw-araw upang manguha ng gulay na uulamin namin. At maaari din daw akong mamingwit ng mga alaga niyang tilapia. Tulong na lamang daw niya kahit papaano ay mairaos namin ni nanay ang pang-araw-araw naming buhay. At naging mabuting trabador daw niya kasi si tatay. Gusto raw niyang masuklian ang kabutihan nito pero hindi lamang yun ang itinulong ni Mang Rocco sa amin. Tuwing anihan kasi nagbibigay siya ng ilang kaban ng bigas. Nasakto naman sa amin ni nanay upang abutin hanggang sa susunod na anihan. Lumipas ang ilang buwan at nakapanganak na si nanay. Maayos niyang nailuwal ang kapatid kong lalaki na si Ponyo. Ngunit ang kapalit naman noon ay ang sarili niyang buhay. Masakit sa akin ito dahil ilang buwan lamang nang mamatay ang aking tatay at ngayon naman ay si nanay. Dahil bata pa ako noon ay hindi ko alam kung paano ko alagaan ang aking kapatid. Hindi man lamang kami tinulungan ng aking mga tiyuhin hanggang sa mailibing si nanay. At tanging si Mang Rocco lamang ang aking naging katuwang sa mga panahong nagluluksa ako at hindi alam ang gagawin. Naikwento ko na rin sa kanya na hindi man lamang dumalaw ang aking mga tiyuhin at kanilang mga pamilya upang makiramay sa aking nanay
kahit na alam naman nilang wala na ang kanilang kapatid. Habang nagluluksa inalok ako ni Mang Rocco na aampunin niya na lamang kami ng aking kapatid dahil ulila na kaming lubos. Tutulungan raw niya akong alagaan ng aking kapatid at pag-aaralin pa raw kami. Ngunit ang kabaitang ipinakita sa amin ni Mang Rocco ay kumalat sa buong baryo at nabalitaan ng aking mga tiyuhin. Isang araw ay bigla na lamang sumugod ang tiyuhin kong si Jose sa bahay ni Mang Rocco kasama ang tiyahin kong si Mildred na kanyang asawa. Sinabi nila na wala raw karapatan si Mang Rocco na mag-alaga sa amin ng kapatid ko dahil hindi naman daw niya kami kaano-ano at sila raw ang dapat na kumupkup sa amin. Alam ni Mang Rocco ang tunay na balak ng aking tiyo at tiya na wala naman silang balak na alagaan kami. Ang gusto lamang nila ay malayo sa kahihiyan dahil imbis na sila iba pang nag-aaruga. At dahil doon ay hindi kami ibinigay ni Mang Rocco sa kanila kaya umalis na lamang na walang daladala ang mag-asawa. Nagpasalamat ako noon kay Mang Rocco dahil hindi niya kami ibinigay sa mag-asawa. Alam ko rin kasi ang ugali nila. Noong bata pa lamang kasi ako noon at buhay pa ang aking mga magulang ay palagi niya akong pinag-iinitan. Minsan ay pinapalo ako kapag may nagawa akong hindi niya gusto. Hindi ako nagsusumbong noon kay tatay dahil ayaw ko mag-away sila at tinitiis ko na lamang kapag sinasaktan ako. Minsan ay nagtatago na lamang ako para hindi niya ako makita o kaya hindi ako lumalabas ng bahay na hindi kasama ang aking nanay o tatay. Kapag nakuha nila kami ni Ponyo mula kay Mang Rocco ay hindi malayong saktan nila kami. Lumipas ang mga araw, naging maayos naman ang pamumuhay namin ni Ponyo. Kina Mang Rocco, tinuturing niya kaming parang sariling mga anak. At minsan ay tumutulong rin sina Aling Mercy at Makoy sa pag-aalaga kay Ponyo lalo na't wala pa itong 1 buwan. Nagsasalitan kaming lahat sa mga kinakailangan ni Ponyo sa pag-aalaga, pagtitimpla ng gatas at pagpapalit ng lampin. Para nga kaming hindi na ulila noon dahil sa dami ng tumutulong sa amin hanggang sa mag-1 taong gulang na si Ponyo pero madalang na lamang kami ni Makoy na mag-alaga kay Ponyo dahil pinag-aaral na kami ni Mang Rico at silang dalawa na lamang ni Aling Mercy ang halos nagpapagod para rito. Nakahanap na nga rin pala noon si Mang Rocco ng kapalit ni tatay na magtatrabaho sa kanyang bukid. Si Kuya Alberto. Hindi siya taga-baryo namin. Sinabi niya na taga-Biringan raw siya. Nung unay tinatanong ni Mang Rocco kay Kuya Alberto kung saan nga ba ang Biringan dahil sa tinagal-tagal daw niyang nabubuhay sa mundong ito ay hindi pa raw niya napupuntahan o naririnig man lamang ang pangalan na yon. Na sinasabi naman ni Kuya Alberto sa Samar lamang din daw ito at maliit lamang na lugar sa may kakahuyan kaya walang masyadong nakakaalam ng lugar. Pagkatapos niyang sabihin yun ay hindi na nagtanong pa si Mang Rocco. Naging malapit sa aming dalawa ni Makoy si Kuya Alberto. Napakabait naman kasi nito at marami na siyang naikuwento tungkol sa lugar na kanyang pinagmulan. Magaganda raw ang tanawin doon at mayayaman ang mga nakatira. Sa pinakasentro naman daw ng bayan ay may mga gusaling matatayog at lahat daw na makikita mo roon ay gawa sa ginto. Aliw na aliw kami ni Makoy sa mga kinukwento ni Kuya Alberto at pinangarap din namin makapunta sa lugar na yon. Pero bawal daw pumunta ang hindi taga roon. Yun ang sabi ni Kuya Alberto. Lalo na raw dahil mga bata pa kami ni Makoy. Pero kapag matanda na raw kami, ay pwede raw niya kaming isama doon. Basta magpakabait lamang daw kami at huwag magiging pasaway. Nangako naman kaming dalawa ni Makoy na magpapakabait para makapunta kaming dalawa sa Biringan. Nang mag-1 taong gulang na si Ponyo ay muli kaming pinuntahan ni na Tito Jose at Tia Mildred sa lupain ni Mang Rocco. Sa pagkakataong yun ay may kasama na silang mga pulis at kinausap ng mga ito si Mang Rocco. Narinig kong inakusahan ni na Tito Jose at Tita Mildred si Mang Rocco na sabilitan niya kaming pinatira ng aking kapatid na si Ponyo sa kanyang bahay at kinuha sa kanila. Dinipensa naman ni Mang Rocco ang kanyang sarili at sinabing nagtatrabaho sa kanya si tatay bago ito mawala. Kaya nang mawala naman si nanay sa panganganak ay kinupkup niya kami. Sinabi niyang gusto niya lamang kaming tulungan dahil walang ibang mag-aaruga sa amin dahil nga mga bata pa kami. At hindi niya raw kami pinilit dahil kung ayaw raw namin ay matagal na niya kaming ibinigay sa aming mga kaanak. Sinabi naman ng mga pulis na ibang isinumbong ng aking tito at tita sa kanila. Ang sabi raw ay pinagtatrabaho ako sa kanyang bukirin
kapalit ng pagtira sa kanyang bahay at minamaltrato pa raw ako. Doon na ako nakisingit sa usapan. Sinabi ko na walang katotohanan ng lahat ng ibinibintang sa kanya. Pero hindi ako pinakinggan ng mga pulis. Sinabi pa nila na kung hindi do kami ibibigay ni Ponyo kina Tito Jose at Tita Mildred ay sapilitan nila kaming kukuhanin at makukulong pa siya. Dahil sa pangyayari yun ay wala nang nagawa si Mang Rocco kundi ang bigay na lamang kami. Pero sinabihan niya ako na kung kailangan ko raw ng tulong ay puntahan ko lamang siya. Sinabi pa niya na magsumbong kapag minamaltrato ako ng aking tito at tita. Mahirap man para sa akin ay wala na rin akong magagawa kung hindi sumama. Baka kasi mapasama pa si Mang Rocco kung hindi ako susunod sa sinabi ng mga pulis at ng aking tito at tita. Pagdating namin sa bahay ni na tito ay agad nila akong pinagalitan dahil nakialam daw ako sa kanilang usapan. Tandaan mo ito, Ella, huwag na huwag mong uulitin ang ginawa mo kanina. Papatirahin ka namin ng libre dito kasama ng kapatid mo, pero bilang kapalit ay magtatrabaho ka para sa amin hanggang sa kahuli-hulihan ng hininga mo. Maliwanag ba? Saad niya. Maluha-luha na ako noon at hindi ko alam ang isasagot kaya umiyak na lamang ako. Pag hindi ka sumunod sa mga utos ko'y malalagot kayong dalawa ng kapatid mo at kung magsusumbong ka naman kay Mang Rocco o kahit na kanino ay makikita mo ang hinahanap mo. Hindi ka nasisikatan ng araw. Pagbabanta pa nito, matapos yun dinala niya kami sa isang madumi at maliit na silid na tila ba lalagyan lamang nila ng lumang damit. Mula ngayon ay dyan na kayo ng kapatid mo. Tandaan mo, ang oras ng gising dito ay madaling araw. Magsasaing ka at magpapakulo ng tubig. Pagkatapos ay magwalis ka na sa labas. Hindi ka na pwedeng mag-aral dahil aalagaan mo ang kapatid mo. Bawal kayong mag-almusal hanggat hindi kami natatapos kumain. Pagkatapos niyong mag-almusal ay hugasan mo ang mga pinagkainan at pagkatapos ay maglaba ka na kaagad para hindi natatambak. Huwag mong ihalo ang mga damit ninyo sa mga damit namin. Pagkatapos mong maglaba ay magsaing ka na at magluto ng ulam para sa pananghalian. Salaysay ng tiyo. Paano ko po maalagaan ang kapatid ko kung lagi ako may ginagawa? Tanong ko pa. Ikaw nang bahala kung paano mo siya maaalagaan. Bilisan mo na lamang ang pagtatrabaho para may oras ka pang alagaan ng kapatid mo. Isa pa, pagkatapos naming mananghalian ay saka pa lamang ulit kayo kakain. At pagkatapos nun ay maghugas ka ulit ng plato. Tapos humanap ka ng gagawin mo. Hindi yung kailangan pang iutos ang lahat sa iyo. Sa hapon naman ay mamitas ka ng mga gulay upang may ulam. Pagkatapos ay magsaing ka na at magluto ng ulam para sa hapunan. At pagkatapos niyong kumain ng kapatid mo ay maghugas ka na ulit. Pagkatapos nun ay huwag ka munang matutulog. Hintay mong makatulog kaming lahat dahil baka may utos pa kami sa iyo. Iyan ang mga gagawin mo araw-araw. Bawal ang reklamo dahil binubuhay namin kayo ng libre. Maliwanag ba? Wika niya. Iniisip ko na napakarami naman ang pinapagawa niya sa akin na 7 taong gulang pa lamang ako noon. Kaya hindi muna ako kaagad na tumugon. Maliwanag ba? Tinatanong kita. Pag-ulit pa niya. Opo. Tanging wika ko na lamang. Ano pang hinihintay mo? Magsaing ka na at magluto ng pananghalian. Dalhin mo na rin ang kapatid mo at naglalakad naman na yan. Utos sa akin ni Tito Jose. Dahil sa sinabi ni Tito Jose ay dali-dali ako nagpunta sa kusina kung saan naroon ang kanilang kalan. Sa totoo lamang ay hindi ako marunong magluto. Pero napapanood ko kung paano yun ginagawa ni nanay noon, pati na rin kay Aling Mercy, at ginawa ko na lamang ang kanilang ginagawa. Nilinisan ko muna ang kalan at pagkatapos ay nilagyan ko ito ng mga kahoy. Nang masiguro kung tama na ang mga kahoy, ay saka ko naman hinugasan ng kaldero at nilagyan ng bigas. Nang malagyan ko na ito, ang sumunod naman na ginawa ko ay nilagyan ko ito ng tubig. Hindi ko alam kung tama ba ang ginagawa ko. Pero nakikita ko kapag nagsasaing sina nanay at Aling Mercy ay ginagamit nilang panukat ang kanilang daliri. At nang kontento na sa aking mga ginagawa ay saka ko naman ito inilagay sa kalan kung saan maayos na ang kahoy at malakas na ang apoy. Matapos yun ay pinuntahan ako ni Tita Mildred at tinanong kung maayos na ba ang paglalagay ko ng tubig. Sinabi ko namang maayos at pagkatapos nun ay sinabihan akong maghugas na ng mga pinagkainan. Pwede ko naman daw kasing iwanan muna ang aking sinasaing
Ginawa ko naman agad ang kanyang pinagagawa. Natagalan nga lamang ako dahil napakarami nilang pinagkainan kahit 4 lamang sila sa bahay. Si Tita Mildred, Tito Jose, ang panganay nilang si Juan na kasing edad ko at ang bunsong si Isa na 3 taong gulang pa lamang. Dahil sa dami ng aking hugasin ay nakalimutan ko na ang aking sinaing at noong muli akong pumasok sa kusina ay naamoy ko na kaagad ang kanin. Amoy sunog ito kaya dali-dali ko na itong tinanggal. Matapos yun ay nakita ko si Tita Mildred na naghihiwa ng gulay at inutusan niya akong tulungan siya. Alam raw niyang hindi ako marunong magluto ng ulam kaya tuturuan na raw muna niya ako para mamayang gabi na raw ay ako na magluluto. Habang nagluluto si Tita Mildred ay tinandaan ko ang lahat ng kanyang itinuro. Baka kasi parusahan nila ako kapag hindi ko yun nagawa ng maayos sa susunod. At nang matapos na nga ay agad niya akong pinapunta sa silid na tinutuluyan namin ni Ponyo. Magkulong muna raw kaming dalawa doon hanggat hindi sila natatapos kumain. Pagdating sa silid ay naglinis muna ako. Marunong naman ako maglinis dahil iyon ang ginagawa ko kina Mang Rocco kapag nababato ako. Inayos ko lahat ng mga gamit na nakakalat. Pinagpag ko ang mga alikabok at nagwalis. Habang ginagawa ko yun itinakpan ko ng telang bibig at ilong ni Ponyo upang hindi niya malanghap ang alikabok. Ngunit hindi pa naman ako natatapos ay narinig ko na ang sigaw ni Tito Jose. Tinatawag niya ako at mukhang galit na galit ito. Agad naman ako noong dumabas upang puntahan siya sa kusina. Ano ba naman yan, Ella? Katanda-tanda mo na hindi ka pa rin marunong magsaing. Tignan mo, sunog sa baba, basa sa gitna, at hilaw sa taas. Sino sa tingin mo ang kakain yan? Tanong ni Tito Jose. Pagkatapos ay sumingit si Tita Mildred at sinabing pagpasensyaan daw muna ako dahil baka raw hindi pa ako marunong magsaing. At siya raw may kasalanan dahil inutusan niya ako maghugas ng plato habang ako'y nagsasaing. Huwag kang makialam, Mildred. Kung sinabi niya sanang hindi siya marunong edi sana'y naturuan siya para hindi nagkaganito ang pagkain natin. Sigaw ni Tito Jose. Bakit ba kasi siya ang pinagsasaing mo? Ang bata pa niya para gawin ang mga gawaing bahay. Kung hindi mo lamang ako pinigilan, ay ako na rin sanang gumawa ng hugasin na sinabi mong iutos na lamang sa kanya. Tugon naman ni Tita Mildred. Kailan ka pa natutong sumagot sa akin, ha? Kailangan niyang gawin ang mga yan bilang kabayaran sa pagtira niya rito. Kung ayaw mo makinig sa akin ay lumayas ka na rito. Isama mo yung mga anak mo. Sigaw ni Tito Jose dahil sa mga narinig na patahimik na lamang si Tita Mildred at nagsimula ng kainin ng mga tutong ng kanin. Napansin kong napapaluha rin siya habang kumakain kaya naman naisip kong mabait siya at labag sa loob niya ang mga pinagagawa sa akin ni Tito Jose. Sadyang wala lamang siya magawa dahil palalayasin siya ng kanyang asawa. Ikaw naman bata ka, kailangan mong maparusahan para magtanda. Kumuha ka ng bilaw at lagyan mo ng asin at munggo. Utos ni Tito Jose. Dahil sa kanyang sinabi agad naman akong kumuha ng bilao at ng munggo. Inilatag ko naman ang munggo at inutusan niya akong lumuhod dito. Diyan ka lamang hanggat hindi kami natatapos kumain, maliwanag. Sigaw niya. Napatango naman ako nun habang dumuluha dahil ramdam ko kaagad ang sakit ng aking tuhod. Pinapanood ko na lamang sila noon habang kumakain. Panaka-naka rin akong tinitingnan ni Tita Mildred at nararamdaman kong nakukonsensya siya sa ginawa sa akin ni Tito Jose. Wala na siyang magawa noon kaya binilisan niya na lamang kumain at nang matapos na siya sinubuan na niya ang kanyang mga anak para mabilis matapos ang mga ito. Pero kahit na ganoon ay nagtagal pa rin ako nakaluhod. Si Tito Jose kasi binagalan niya ang pagkain nang mapansin niya ang ginawa ni Tita Mildred. Kaya umabot ako ng mahigit 1 oras sa pagkakaluhod. Matapos kumain ni Tito Jose agad na akong pinatayo ni Tita Mildred. Nangihina na ako noon dahil namamanid na ang tuhod ko kaya naman inalalayan niya ako. Umalis na noon si Tito Jose upang pumunta sa bukid kaya si Tita Mildred na ang kumuha kay Ponyo doon sa may silid at siya na rin ang nagpakain dito. Habang kumakain ako'y humihingi ng tawad sa akin si Tita Mildred. Sinabi rin niya na wala siyang magawa dahil palalayasin siya ni Tito at wala raw siyang ibang mapupuntahan kaya naman nagtitiis siya dito. Sinabihan niya rin ako na tutulungan niya ako sa mga gawaing bahay kapag wala si Tito upang hindi raw ako mabigatan dahil sa napakabata ko pa nga. Ngumiti na lamang ako noon sa kanya bilang tugon sa kanyang mga sinasabi.
Patapos kaming kumain ni Ponyo, ay siya na rin ang nagligpit sa kinainan namin at nagugas ng plato. Sinabihan niya rin ang kanyang mga anak noon na huwag magsusumbong sa kanilang tatay dahil sa oras na malaman niya iyon ay pare-pareho silang palalayasin. Nakinig naman ang kanyang mga anak noon dahil tutol rin sila sa asal ng kanilang tatay. Lagi rin daw kasi silang pinapalo nito kapag mainit ang ulot kapag lasing. Gaya ng sinabi ni Tita Mildred ay lagi niya akong tinutulungan sa mga gawaing bahay kapag wala si Tito. Tinuruan na rin niya akong magsaing ng tama at magluto ng ulam upang kahit nandito si Tito ay makakakain pa rin kami ng maayos at hindi ako mapaparusahan. Pero kahit na ganoon ay palagi pa rin ako napagdidiskitahan ni Tito Jose. Kahit na wala naman akong ginagawang mali ay palagi na lamang niya akong pinarurusahan. Madalas akong pinagtatanggol ni Tita Mildred at kapag nangyayari yon ay siya naman ang sinasaktan ni Tito. Dahil doon ay sinabihan ko na lamang siya na huwag na akong ipagtanggol upang hindi na siya madamay pa sa galit ni Tito Jose. Ngunit hindi niya ako pinakikinggan kaya naman palagi siyang napapahamak. Iyon na rin ang dahilan kung bakit nagkaroon ng galit sa akin si Juan at si Isa kasi napapahamak ang kanilang nanay dahil sa akin. Lumipas ang ilang mga buwan at dumating si Tito Jerry sa bahay ni Tito Jose at nakita niya ako ron na nagsisilbi sa kanyang kapatid. Kuya Jose, pwede ko bang mahiram muna itong si Ella? Masyado kasing marumi ang bahay namin at walang maglilinis. Uwi ka nito. Oo naman, alas wala nang ginagawa dito yan sa bahay. Sayang naman ang pagpapatira ko. Kunin mo muna kahit ilang oras tapos ibalik mo na lamang pagtapos na. Tugon naman ni Tito Jose. Pagkatapos ay agad akong dinampot ni Tito Jerry na parang gamit at dinala sa kanyang bahay. Pinaglinis niya ako noon ng madumi nilang bahay, bakuran, banyo at kung ano-ano pang maisip niya. Hapon na nang ibalik niya ako sa bahay ni Tito Jose at pagod na ako noon. Mula ng araw na yun ay nagsasalita na kami ni Ponyo ng trabaho. 2 bahay na kasi ang pinagsisilbihan namin. Minsan ay naroon ako kina Tito Jerry at dito naman siya kana Tito Jose. Minsan naman ay baligtad. Ginamit nila kaming magkapatid bilang mga aliping walang bayad. At kami namang dalawa ay pawang sunod-sunuran lamang sa lahat ng kanilang gusto. Minsan ay naiisip kung pinanganak nga ba talaga kami ni Ponyo para lamang maging kanilang utusan. Kung ganoon nga, sana'y hindi na lamang kami pinanganak. Hindi man lamang naming maranasan ang sarap ng buhay. Palagi na lamang hirap ang aming dinaranas. Sabi nila, ang buhay raw ay parang gulong. Minsan ay nasa itaas, minsan ay nasa ibaba. Pero bakit kami? Palagi na lamang kaming nasa ibaba. Ito ba talaga ang katadhana para sa amin? Lumipas ang ilang mga taon at hindi na lamang ako nakakaranas ng pang-aabuso ni na Tito Jose. Si Ponyo na rin ay madalas niyang pagbuhatan ng kamay kahit wala naman itong ginagawang mali. Minsan nga nang umuwi itong lasing ay nadatnan niya kaming kumakain ni Ponyo sa mesa. Hindi ba't sinabi kong huwag kang kakain sa mesa kapag nandito ako? Saka ang usapan ni kakain lamang kayong magkapatid kapag nakakain na kaming lahat. Hindi pa ako kumakain ah. Sigaw ni Tito Jose. Pasensya na po Tito, nagugutom na po kasi ako at marami pa naman pong pagkain. Tugon ni Ponyo. Aba sumasagot ka na ngayon ha, matapang ka na ba? Halika rito, ilabas mo yung tapang mo. Uwi ka naman ni Tito Jose. Hindi po Tito, pasensya na po. Uwi ka naman ni Ponyo pagkatapos ay akmang liligpitin na niya ang kanyang pinagkainan pero agad namang lumapit sa kanya si Tito Jose at sinimula na itong bugbugin. Agad naman akong umawat noon pero nakatikim din ako ng sampal at natumba na lamang ako sa sahig. Dahil sa nangyari sa akin ay naisip na gumanti ni Ponyo pero dahil 13 gulang pa lamang ito ay kinaya na lamang siya ni Tito Jose. Wala na akong magawa noon dahil naubusan na ako ng lakas. Matapos ang ginawa ni Tito Jose ay nalamog ang katawan ni Ponyo at mata lamang ang walang latay rito. Matapos yun ay pinilit kong tumayo at kumuha ng malinis na damit at palanggana upang linisin ang sugat ni Ponyo na kanyang natamaw sa pambubugbog ni Tito Jose. Matapos yon, dinala ko si Ponyo sa aming silid at pinagpahinga. Ate, bakit ganoon ang trato sa atin ni Tito Jose? Parang hindi niya tayo kaano-ano. Uwi ka ni Ponyo habang lumuluha.
Hindi ko alam, Ponyo. Mula ng bata ako ganyan na siya sa akin. Siguro dahil sa ating mga magulang. Tugon ko naman. Bakit ate? Ano bang meron sa ating mga magulang? Tanong pa ni Ponyo. Dahil sa kanyang tanong ay kinuwento ko kay Ponyo ang lahat-lahat tungkol sa pamilyang pinagmulan ni tatay at tungkol sa pagtutol ni na Tito Jose at Tito Jerry sa pag-iibigan ng aming mga magulang. Pati na rin ang inggitan na muo sa puso ng aking mga tiyuhin dahil mas malapit si tatay kay lolo at siyang pinagkakatiwalaan nito ng kanyang lupain. Ate, ayoko na rito. Umalis na lang tayo. Umiiyak na hiling ni Ponyo. Naaawa na ako kay Ponyo noon pero hindi ko alam kung saan kami pupunta. Habang nag-iisip ay bigla ko naalala si Mang Rocco. Sigurado akong matutulungan niya kami. Ngunit baka ipakulong naman siya ni Tito Jose. Pero naisip ko rin na baka kaya na namin siyang labanan dahil hindi na ako bata. Kaya kaya ko nang sabihin ang lahat ng mga pinaggagawa niya sa amin. Pero hindi muna ngayon dahil hihintayin ko muna maghilom ang mga sugat at pasa ni Ponyo sa katawan. Hindi pa ako kumakain noon kaya nagpunta na ako sa pagkainan. Wala nang tao doon at baka tulog na rin si Tito Jose. Nagsandok na ako na makakain noon nang biglang may lumabas sa silid ni na Tito Jose. Bigla akong kinabahan noon pero nawala rin yun kaagad nang makita ko si Tita Mildred. Muli siyang humingi ng pasensya dahil sa nangyari kay Ponyo pero sinabi kong wala naman siyang kasalanan doon. Pagkatapos ay nag-usap pa kami't napanggit ko sa kanya ang binabala ko kapag naghilom na ang mga sugat at pasa ni Ponyo. Sinabi naman ni Tita Mildred na panahon na para lumayo kami ni Ponyo dahil sobra-sobra na ang pang-aabusong ginagawa sa amin ng aming tito. Siya na raw ang bahalang tumulong sa amin na makatakas. Tinanong ko naman kung paano na siya. Baka lalo siyang saktan ni Tito Jose kapag nalaman na tinulungan niya kaming makatakas. Inalok ko pa nga siya na sumama sa aming tumakas pero hindi raw niya maiiwan ang kanyang mga anak. Kung isasama naman daw niya ang mga ito ay hindi rin naman niya alam kung saan sila dadalhin dahil wala naman daw siyang mapupuntahan. Pagkatapos noon tinanong ako ni Tita Mildred kung saan ko babalak na pumunta. Sinabi ko naman na gusto kong magtungo kina Mang Rocco at sinabi ko rin na hindi ko alam kung papayag pa siyang kupkupin kami dahil pinagbantaan na siya noon ni Tito Jose na ipakukulong kapag pinuntahan ko siya. Sinabi naman ni Tita Mildred na hindi kayang ipakulong ni Tito Jose si Mang Rocco dahil kapag nalaman ng mga pulis ang pinaggagawa niya sa amin ni Ponyo ay siya pa ang uhulihin ng mga ito. Kaya naman nabuo ang loob ko at sinabing kay Mang Rocco kami pupunta ni Ponyo kapag magaling na siya. Ilang araw pang lumipas ay nakita kong bumubuti na ang lagay ni Ponyo. Panahon na rin nun para tumakas kaya sinabihan ko si Tita Mildred na aalis na kami mamayang madaling araw. Agad naman siyang pumunta sa silid nila at paglabas niya may dala-dala na siyang susi. Palagi kasing nakakandado sa loob ng bahay kapag gabi upang makasiguro si Tito Jose na hindi kami tatakas ni Ponyo, lalo na kung tulog pa ito. Pero ngayong ibinigay na sa akin ni Tita Mildred ang susi ay makakaalis na nga kami. Sinabihan naman ako ni Tita Mildred na kapag nabuksan na namin ang kandado ay ilagay na lamang sa mesa ang susi upang magamit pa nila at hahayaan na raw niyang si Tito Jose ang unang makakita doon upang hindi siya mapaghinalaan. At nang matapos kaming mag-usap ni Tita Mildred ay niyakap ko siya at nagpaalam. Sinabi kong hindi ko malilimutan ang kabutihang ipinamalas at ipinakita niya sa akin. Pagkatapos noon ay bumalik na ako sa silid namin ni Ponyo. Pagkarating ko sa silid ay agad kong inutusang mag-impake si Ponyo. Sinabi kong aalis na kami mamayang madaling araw kaya kailangan niyang gumising na maaga upang hindi kami maabutan ni Tito Jose. Ate, saan ba tayo pupunta? Tanong nito. Tumugon naman ako at sinabing pupunta kami kay Mang Rocco, ang taong nag-alaga sa amin noong sanggol pa lamang siya. Siguradong tatanggapin niya kami doon kahit ilang mga araw lamang hanggang sa makahanap ako ng trabaho at bagong malilipatan. Iyong malayo kay Tito Jose upang hindi na niya kami muling makuha. Pagkatapos kong magsalita ay tinulungan na ako mag-impake ni Ponyo. Kakaunti lang naman ang aming mga gamit dahil puro pinaglumaan lamang iyon ni na Tita Mildred at Juan na ibinibigay sa amin. Wala kasi kaming pambili ng mga bago dahil mula nang mapunta ako rito ay hindi pa ako nagkaroon ng sarili kong salapi. Wala kasing maibigay sa akin si Tita Mildred dahil si Tito Jose ang palagi may hawak ng pera.
Matapos namin mag-impake ni Ponyo ay agad na ako nahiga upang matulog. Sanay naman akong gumising na madaling araw kaya hindi na problema sa akin yon. Paggising ko'y dali-dali kong ginising ang kapatid kong si Ponyo. Mahirap siyang gisingin pero pinilit ko talaga siya. Baka kasi mapurnada ang aming pag-alis. Nang magising ko na siya ay pinitbinan namin ang aming mga gamit at dahan-dahang pumunta sa pinto upang hindi kami makagawa ng kahit na anong ingay. Baka kasi magising si Tito Jose kapag nag-ingay kami. Nang nasa pinto na ay agad ko nang ginamit ang susi upang buksan ang kandado. Kandado ng tanikala na nakapalupot sa pinto. Dahan-dahan ko rin iyong ginagawa dahil baka kumalansing ang tanikala. Nang mabuksan ko na ang pinto, inilagay ko na sa mesa ang susi, kandado at tanikala. At pagkatapos naming lumabas ni Ponyo ay muli naming isinirado ang pinto at naglakad na papaalis. Malapit lang naman dito ang bahay ni Mang Rocco. Ilang minuto lamang nalakaran. Ngunit dahil madaling araw pa lamang siguradong tulog pa ang mga yon. Sa tansya ko kasi alas 3 pa lamang at alas 4 hanggang alas 5 gumigising ang mga magsasaka. Pagpasok namin sa lupain ni Mang Rocco ay agad sana kaming kakatok sa pinto. Ngunit may lalaki kaagad na sumalubong sa amin. May hawak pa siyang itak at nakahanda kaming tagain anumang oras. "Sino kayo? At anong ginagawa niyo sa lupain namin? Mga magnanakaw kayo ano?" Tanong nito habang nakaamba ang itak. Agad ko namang napagtanto na pamilyar ang kanyang boses. Kahit mahigit isang dekada na ang lumipas ay hindi pa rin ito nagbabago. "Kuya Alberto, hindi po kami magnanakaw. Ako po ito si Ella. Tumakas kasi kami kay Tito Jose." "Ella? Ikaw yan? Pasensya ka na, hindi kita nakakilala. Ang laki mo na. Si Ponyo ba yung kasama mo? Ang laki na rin ah." Wika ni Kuya Alberto habang binababa ang itak. Nang ibaba ni Kuya Alberto ang itak ay lumapit na kami ni Ponyo sa kanya. At sinabing kung maaari ay gusto naming makausap si Mang Rocco. Pagkatapos nun ay tinanong niya kung ano ang nangyari. Nagsalita naman ako at sinabing mamaya ko na lamang ikukwento ang lahat sa harapan nila para isahan na lamang. "Sige, hintayin mo lamang na gumising si Mang Rocco. Tulog pa kasi yon. Kung gusto mo doon na muna kayo tumuloy sa dati niyong silid. Sigurado namang tatanggapin niya kayo. Matulog na rin muna kayo. Siguradong puyat na puyat pa kayo." Wika ni Kuya Alberto at pagkatapos ay isinama niya kami ni Ponyo sa dati naming silid. Malinis na malinis ito at mukhang lagi nililinisan. Pagdating namin doon ay agad kaming natulog ni Ponyo. Malambot kasi ang kutsyon. Doon kasi kana Tito Jose ay papag at banig lamang ang higaan namin. Kaya minsan ay masakit pa sa likod. Pagkagising namin ay agad kami lumabas ni Ponyo ng silid. Nakita naman namin noon si Mang Rocco, Kuya Alberto, Aling Mercy at Makoy na nag-aalmusal. Agad naman akong binati at kinamusta ni Mang Rocco. Mula kasi nang kunin kami ni Tito Jose sa pangangalaga niya ay hindi na raw niya ako nakita. Kahit na halos magkalapit lamang ang lupain nila ng mga tiyuhin ko. Sinabi ko naman ay kinukulong kaming dalaw ni Ponyo doon upang masigurong hindi kami makatatakas. Ikinuwento ko na rin sa kanila ang mga pahirap na ginawa sa amin ni Tito Jose at ang mga pananakit niya. Pati na rin ang pagpunta namin sa bahay ni Tito Jerry upang maglinis ng kung ano-ano. Sinabi ko ring matagal na namin gustong umalis doon, ngunit hindi namin alam kung papaano. Tinulungan lamang kami makaalis ni Tita Mildred dahil uwang-uwa na siya sa amin. Habang nagkukwento ako, ay bigla na lamang kami nakarinig ng mga sigaw sa labas. Dali-dali naming tinungo ang pinto upang malaman ang nangyayari doon at nakita nga namin si Tito Jose at Tito Jerry na kapwa may daladalang itak. "Mang Rocco, ibalik mo ang mga pamangkin ko. Huwag mo silang itago rito. Hindi pa sila nakakabayad ng utang nila sa akin." Sigaw ni Tio Jose. "Jose, ano bang utang ang sinasabi mo?" Tanong ni Mang Rocco. "Utang nila sa akin ang kanilang buhay. Pinapakain ko sila, pinapatira ng libre at binibihisan." Tugon naman ni Tito Jose. "Naiisip mo man lamang bang mga lumalabas sa bibig mo? Hindi ka ba kinikilabutan? Ang balita ko'y puro tira-tirang pagkain lamang ang pinapakain nyo sa kanila at ang mga damit nila'y gula-gulanit na at pinaglumaan lamang ng asawa at mga anak mo. At ang pagpapatira mo sa kanila, nagbibiro ka ba? Tignan mo nga sila. Napakapapayat dahil alipin nyo't sinasaktan.
Pamangkin mo ang mga yan pero hindi mo tinatrato ng tama. Isa pa'y wala silang utang sa'yo dahil sobra-sobra pa ang mga pang-aaliping ginawa niyo sa kanila. Ikaw pa nga ang may utang sa kanila eh. Sigaw na tugon ni Mang Rocco kahit na nahihirapan na ito. Aba mga loko kayo ah. Ako pa ang may utang ngayon. Wika ni Tito Jose at bigla na lamang niyang sinugod ng itak si Mang Rocco. Ngunit agad namang lumabas si Kuya Alberto na may daladala ring itak at pinagbantaan si Tito Jose na kung sasaktan niya si Mang Rocco ay hindi na siya makakalis ng buhay dito. Doon niya rin nagtangkang sumugod si Tito Jerry gamit din ang kanyang itak pero naglabas ng baril na debomba itong si Makoy at itinutok sa kanya. Alam noon ni Tito Jose at ni Tito Jerry na wala silang kaya sa mga kasama nito kaya naman umalis na lamang silang dalawa. Nagpasalamat na ako nun sa mga taong tumulong sa amin, kina Makoy, Kuya Alberto at Mang Rocco dahil hindi nila ako binigay sa mga tiyuhin ko at dahil handa silang makipagsapalaran para lamang sa akin. Sinabi rin ni Mang Jose na kung alam lamang nila na ganito ang mangyayari sa aming magkakapatid ay hindi na sana nila kami ibinigay noon. Matapos ang eksenang iyon ay muli kaming pumunta sa pagkainan at niyaya na nila kaming kumain. Pagkatapos nun ay nagpatuloy na ako sa pagkukwento sa nakalipas na ilang taon ng aming buhay ni Ponyo. Awang-awa sila noong magkwento ako pero wala na kami magagawa dahil nangyari na ang lahat. Kaya naman ipinangako na lamang ni Mang Jose na tutulungan niya kaming alisin ang mga masasamang alaala ng nakaraan at pinangakuan ng magandang kinabukasan kasama silang lahat. Nang matapos kumain ay tumulong na akong magligpit. Kasama ko noon si Makoy at siya naman ang nagkwento ng mga nangyari sa kanya noong nakalipas na mga taon. Nangulila raw siya sa akin noong kunin kami ni Tito Jose pero imbis na malungkot ay tinuon na lamang niya ang kanyang atensyon sa pag-aaral hanggang siya'y makapagtapos. Nang matapos siya mas pinili raw niyang tumulong dito sa bukid ni Mang Rocco upang tumanaw ng utang na loob. Noong unay ayaw ni Mang Rocco at pinilit raw niya si Makoy na humanap na lamang ng ibang trabaho. Iyong may malaking sweldo upang gumanda ang kanyang kinabukasan ngunit nang matigas daw si Makoy at sinabing magtatrabaho siya kay Mang Rocco kahit na walang sweldo bilang kabayaran ng mga kabutihang nagawa nito sa kanya. Kaya naman ngayon ay narito na siya tumutulong sa bukid. Marami pa kaming napag-usapan ni Makoy at para bang bumalik kami sa nakaraan dahil napag-usapan naman namin ang aming mga ginagawa noong mga bata pa kami. Lumipas pa ang mga araw at tila inaaraw-araw na ni Tito Jose at Tito Jerry ang panggugulo sa lupain ni Mang Rocco. Napipikon na nga sa kanila si Makoy at Kuya Alberto ngunit hindi naman nila kayang saktan ng mga ito dahil ayaw nilang magkasala. Hanggat maaari ay gusto lamang daw nila na protektahan si Mang Rocco kung sakaling saktan ng mga tiyuhin ko. Nababahala na rin ako't nahihiya kasi araw-araw na lamang ay may gulo rito dahil sa amin ni Ponyo. Isang araw ay nagpaalam ako kay Mang Rocco. Sinabi kong aalis na kami ni Ponyo upang makaiwas na sila sa gulo. Tinanong naman nila kami kung saan kami tutungo pero hindi ko naman alam ang aking isasagot. Narinig naman kami ni Kuya Alberto na nag-uusap kaya naman nakisali na lang siya sa amin. Gusto niyo bang pumunta sa lugar na pinanggalingan ko? Doon sa Biringan? Tanong ni Kuya Alberto. Tinanong ko naman siya kung paano ba pumunta ron. Sa totoo lamang mga taga ron lamang ang nakakaalam kung paano pumunta sa lugar na yon. Maaari ko kayong samahan. Tugon naman ito. Tinanong ko ulit siya kung paano na ang trabaho niya rito sa bukid kung sasamahan niya kami at papaano na lamang kung may mangyaring hindi maganda o sumugod ang aking mga tiyuhin at wala siya. Baka tuluyan na nilang masaktan si Mang Rocco. Ihahatid ko lamang kayo sa daanan. Mabilis lang naman yun at makakabalik ako kaagad dito bago pa man may mangyaring masama kay Mang Rocco. Wika niya. Pagkatapos ay nagtanong ako kung ano ang gagawin namin sa lugar na yon, gayong wala namang kaming kakilala. Ako nang bahala sa inyong magkapatid. Sabihin mo lamang ang pangalan ko sa mga kung sinong makikita nyo doon at gagawin nila ang lahat ng gusto nyo. Ibibigay rin nila kung ano nga bang mga pangangailangan nyo. Isama nyo na rin si Makoy dahil matagal na yung gustong pumunta ron. Wala lang pagkakataon kaya hindi ko siya madala-dala ron. Tugon naman ni Kuya Alberto.
Tinanong ko naman si Kuya Alberto kung ano nga ba ang biringan o ano siya sa biringan at sinabing gagawin ng mga taga roon ang lahat ng hihilingin namin kapag binanggit ang kanyang pangalan. Sinabi naman niya na mababait talaga ang mga taong naroon o yung mga nakatira doon. Dahil sa sinabi ni Kuya Alberto ay nagdesisyon na akong pumunta sa biringan kasama sina Makoy at Ponyo upang pansamantalang magtago sa aking mga tiyuhin upang hindi na nila guluhin pa si Mang Rocco. Gaya nga ng sinabi ni Kuya Alberto ay sinamahan niya kami. Ngunit dinala lamang niya kami sa gitna ng kagubatan. Sinabi niya na hanggang doon na lamang niya kami kayang madala at kailangan na niyang balikan si Mang Rocco. Sinabi rin niya na kailangan naming magtiwala sa kanya. Nagtiwala naman kami kay Kuya Alberto kaya nagdire-diretso kami sa kagubatan. Ilang oras pa kami naglakad noon ni Makoy at Ponyo hanggang sa matanaw namin ang isang bayan. Napakaliwanag ng mga ilaw. Kahit malayo pa itanaw na tanaw namin ito. Pagod na kami noon pero nagpatuloy lamang kami sa paglalakad hanggang sa may lumapit sa aming isang matandang lalaki at tinanong kung hindi kami taga roon sa lugar na yon o kung naliligaw ba kami. Hindi po kami naliligaw. Pinapunta po kami rito ni Kuya Alberto upang magtago ng ilang buwan dahil ginugulo po ng kanyang mga kamag-anak itong mga kaibigan ko. Tugon naman ni Makoy. Si Alberto palang nagpapunta sa inyo rito. Halika't sumama kayo sa akin. Uwi ka ng matanda. Ikinala kami ng matandang lalaki sa bayan ng Biringan. Tunay ngang napakaganda rito gaya ng kwento ni Kuya Alberto. Matatayog ang mga gusali at pawang gawa sa ginto. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa marating namin ang isang napakagarang bahay na may malawak na bakuran. May matataas din itong pader at napakalaking tarangkahan. Mukhang mga mayayaman ang mga nakatira dito. Pagdating namin doon ay kinausap ng matanda ang ilan sa mga bantay at sinabing pinadala kami ni Kuya Alberto. Matapos yun ay pinapasok na kami sa loob ng bahay. Gabi na yon kaya naman nakahanda na kaagad ang hapunan. Pinaupo kagad nila kami doon at pagkatapos ay bigla na lamang lumabas ang isang napakagandang binibini. Nagsasalita ito at sinasabihan kaming makinig. Sinabi niyang nabalitaan niya na pinapunta kami rito ni Kuya Alberto. Si Kuya Alberto raw kasi ang kanyang kapatid ay piniling manirahan na lamang sa mundo ng mga tao at paminsan-minsan raw ay may nakikilala siyang mga mabubuting puso na nangangailangan ng tulong. Pinapupunta raw niya rito ang mga taong yon upang gantimpalaan dahil sa kanilang kabutihan. Habang nagsasalita siya ay gusto kong sumingit dahil may mga tanong ako pero hindi ko alam kung paano kaya nagtaas na lamang ako ng kamay. Nang ginawa ko yon, tinanong niya ang aking pangalan at kung ano ang nais kong sabihin. Nagpakilala ko noon at itinanong ko sa kanya kung ano bang ibig niyang sabihin na naninirahan si Kuya Alberto sa mundo ng mga tao dahil pare-pareho naman kaming mga tao. Nagsalita muli ang binibinit sinabing hindi raw sila tao at ang lugar daw na ito ay tahanan daw ng mga katulad nilang engkanto. Madalang lamang daw ang mga taong nakakapunta rito. Iyon ay ang mga napili nilang gantimpalaan at tulungan. At kasama raw kami sa mga yon, kaya pwede raw kaming manatili sa kanilang lugar. Kahit hanggang kailan namin gustuhin, pero magkaiba raw ang oras dito dahil ang isang araw sa Biringan ay ilang buwan na sa ating mundo. Naintindihan ko naman ang ibig niyang sabihin, ngunit sadyang hindi lang ako makapaniwala. Pero kahit na, dahil kakilala ni Kuya Alberto ay nagtiwala pa rin kami sa kanya kung bakit niya kami pinapunta rito. Matapos magsalita ng babae ay pinakain na nila kami pero pinagbawalan nila kami kumain ng itim na kanin para lamang daw kasi iyon sa mga katulad nilang engkanto at para rin sa mga taong ipinadala nila dito upang pahirapan. Natakot naman ako sa narinig at gusto kong itanong kung ano ang ibig niyang sabihin sa mga pinahihirapang tao. Pero sinabihan ako ng isipan ko na huwag na lamang magtanong at sundin na lamang ang kanyang sinasabi. Kumain na kami noon, napakaraming pagkain, iba't ibang luto at putahe na hindi ko pa natitikman. Kumain lamang ako noon hanggang sa mabusog ako at pagkatapos dinala nila kami sa isang silid. Sinabi nilang doon muna kami pansamantala habang naririto raw kami sa kanilang lugar. Nagpakilala rin pala ang binibini
At ang kanya raw pangalan ay Amaya. Nang nasa silid na kaming tatlo'y nagpahinga na kami dahil napagod kami sa mahabang paglalakad. At dahil nga sa pagod ay agad naman kaming nakatulog na lahat. Kinabukasan paggising namin ay agad na kaming pinakain ng agahan at sinabi rin sa amin ni Amaya na ipapasyal niya raw kami sa kanilang lugar. Natuwa naman kami ni Ponyo dahil matagal-tagal rin akong hindi nakapamasyal. At siya naman ay hindi pa ito nararanasan mula nang siya ipanganak. Dinala kami ni Amaya sa isang talon. Napakaganda nito at napakalinaw ng tubig. Malinis rin daw ito at pwedeng inumin. Pwede rin daw kaming maligo kaya naman sinubukan naming magbabad. Napakagaan sa pakiramdam ng pagkakababad dito dahil napakalamig ng tubig at para bang natatanggal ang lahat ng sakit ko sa katawan dahil sa mahabang paglalakad kahapon. Doon na rin kami nananghalian dahil nagbahanda siya ng pagkain sa kanyang mga tauhan. Napakasaya talaga sa piringan tulad na lamang na ikinukwento ni Kuya Alberto. Hindi lamang sa talon, marami rin kasing magagandang tanawin dito na pwedeng gawing pahingahan. Pakiramdam na hindi ko naranasan sa puder ni Tito Jose. Halos makalimutan ko na rin ang mga masasamang karanasan namin ni Ponyo sa kanya dahil sa kaginawahang nararanasan namin dito sa Biringan. Pagsapit ng ikalawang araw namin dito ay halos ayaw na naming umuwi. Ngunit may mga kailangan kaming balikan. Si Mang Rocco na itinuturing naming kapamilya ay tiyak na naghihintay na sa aming pagbabalik. Kumusta na kaya siya? Siguro ilang buwan na rin ang lumilipas doon dahil nga malayo ang pagkakaiba ng oras doon at dito. Doon ay nagpasya na rin kaming umuwi. Siguradong tumigil na rin sa panggugulo si na Tito Jose dahil hindi nila ako nakikita doon kina Mang Rocco. Nang gabing yun ay kinausap na namin ni Makoy si Amaya at sinabing gusto na naming umuwi. Wala namang kaming narinig sa kanya at sinabing bukas na raw kami ihahatid. Matapos naming mag-usap ay bumalik na kami ng silid upang matulog. Ngunit paggising namin ay nasa gitna na kami ng kagubatan pati na rin ang aming mga kagamitan. Pero bukod sa mga yon, may dala pa kaming sadyang nakakagulat. Isang maliit at napakabigat na sako at nang amin itong buksan ay nakita namin purong ginto ang mga laman nito. Hindi namin alam noon kung saan ito nanggaling pero naalala ko ang sinabi ni Amaya na gagantimpalaan niya raw kami. Siguro ito na yon. Pagkatapos noon ay naglakad na kami pa uwi. Nagsalita na lamang si Makoy at Ponyo sa pagdadala ng ginto dahil hindi ko nga iyon kayang buhatin. Makalipas ang ilang oras ay nakauwi na kami sa lupain ni Mang Rocco at agad kaming sinalubong ni Aling Mercy. Nag-alala raw siya sa amin dahil napakatagal naming nawala at hindi sinabi ni Kuya Alberto kung kailan kami babalik muli. Matapos naming makausap si Aling Mercy ay agad naming hinanap si Mang Rocco at Kuya Alberto pero wala raw sila. Pinapasok muna kami ni Aling Mercy sa bahay bago niya kami kinuwentuhan. Nang makapagpahinga na kami nagsimula ng magkwento si Aling Mercy. 4 na buwan na raw ang nakakalipas nang mawala si Mang Rocco dahil sa katandaan. Si Kuya Alberto na lamang daw ang katuwang niya noon dahil wala silang ibang kasama at nanatili raw si Kuya Alberto hanggang sa mailibing si Mang Rocco. Pero bago raw mawala si Mang Rocco ay hinanap niya kaming tatlo at sinabi sa amin raw niya ipamamana ang lahat ng kanyang ari-arian kasama ni Kuya Alberto. Ngunit tumanggi raw si Kuya Alberto at sinabing hindi raw siya makikihati. Sinabi na rin noon ni Kuya Alberto ang kanyang katauhan at sa Biringan. Kaya naman lalong nag-alala si Mang Rocco at Aling Mercy para sa amin. Ngunit pinakalma raw sila ni Kuya Alberto at sinabing ligtas lamang kami kaya huwag silang mag-alala. Nang mailibing na raw si Mang Rocco ay agad na rin umalis si Kuya Alberto at hindi na raw alam ni Aling Mercy kung saan ito nagpunta. Nalungkot kaming tatlo noon dahil hindi man lamang naming naabutang buhay si Mang Rocco at hindi nakapagpasalamat kay Kuya Alberto pero wala rin kaming magagawa. Pagkatapos itinanong ko kung nanggulo pa ba ang aking mga tiyuhin. Sinabi naman ni Aling Mercy na noong umalis na kami ay muli silang sumugod. Pero pinapasok raw sila ni Mang Rocco sa bahay. Naghalugog daw sila doon at hindi nga kami mahanap at tumigil na sila. Mula noon ay hindi na raw sila bumalik pa. Matapos yun ay kami naman ang nagkwento. Isinalaysay namin kay Aling Mercy ang lahat ng aming naranasan sa Biringan. Ang ilang araw at buwan naming lumipas dito, sinabi rin namin ang tungkol sa ibinigay na gantimpala sa amin at nagulat siya nang makita ang purong ginto na daladala namin. Napagdesisyonan namin noon na pagkati-hatian iyon
at ang ilan ay ibenta namin sa bayan. Napakamahal pala ng ginto dahil doon ay nabili namin ang mga kalapit na lupain maliban sa lupain ng aking mga tiyuhin. Nagulat pa sila noon nang makita kami ni Ponyo at agad nila kaming pinauwi sa kanila upang maging kanilang alila. Pero tumanggi ako at sinabing wala na silang karapatan. Sa akin at sa aking kapatid, matatanda na kami, kaya na namin ang aming mga sarili at hindi na nila kami mababawi pa kahit humingi sila ng tulong sa mga pulis. Pinagbantaan pa nila ako noon pero hindi ako natatakot sa kanilang pagbabanta. Matapos naming mabili ang mga lupain, ay pinabakuran namin ito at naghanap kami ng mga magtatrabaho sa bukirin. Agad naman kami nakahanap at pumayag sila sa alok naming trabaho at sahod. Sila na rin ang naging kakampi namin laban sa aking mga tiyuhin kapag sinusugod nila kami. Mula noon ay hindi na rin kami sinugod ng aming mga tiyuhin dahil sa takot nila sa aming mga bantay. Dahil doon, naalala ko si Tia Mildred. Kumusta na kaya siya? Sinasaktan pa rin kaya siya ni Tio Jose? Isang araw ay tinempuhan kong nagtatrabaho sa bukid si Tito Jose upang dalawin ang kanyang asawa. Pagdating ko doon ay nakita kong payat na payat si Tita Mildred. "Anong ginagawa mo rito, Ella? Baka makita ka ni Jose at mapag-initan ka pa." Tanong niya sa akin. Sinabi ko naman sa kanyang hindi ako natatakot dahil kaya kong ipagtanggol ang aking sarili. Sinabi ko rin na siya talaga ang sadya ko dahil nais ko siyang kumustahin, pero sa nakikita ko hindi maayos ang kanyang lagay. Noong unay nahiya pa siyang magkwento sa akin pero bandang huli na kumbinsi ko rin siya. Noong umalis daw kami ni Ponyoy, siya agad ang nakita ni Tito Jose at pinagbintangan agad siya na siyang tumulong sa amin. Sinabi ni Tito Jose na siya lang daw ang may alam kung saan nakatago ang susi, kaya naman bugbog agad ang inabot niya. Dahil sa sinabi niya agad kong napagtanto na nagsinungaling siya sa akin nang tulungan niya kaming makatakas. Alam na pala niya na siya mapagbubuntunan ni Tito Jose pag tumakas kami ni Ponyo, pero hindi siya nagdalawang isip na tulungan kami. Ang dahilan daw niya ay hindi niya na makayanan ang ginagawa sa amin ng kanyang asawa at mas mabuti na raw na siya ang masaktan kaysa kami dahil sobra-sobra na ang ginagawang pananakit sa amin ni Tito Jose. Nakonsensya ako sa akin narinig dahil kung hindi kami tumakas ni Ponyo ay hindi daranasin iyon ni Tita Mildred. Pero mas kahabag-habag pa pala ang sinapit niya noong nagtagal dahil wala na siyang kasama sa mga gawaing bahay at palagi na siyang pagod. Palagi na raw siyang binubugbog ni Tito Jose kapag nakikita siya at minsan napagdidiskitan na raw ang kanilang mga anak kahit wala naman silang ginagawa. Naaawa ko sa kwento ni Tita Mildred kaya naisip kong panahon na para suklian na ang nagawa niya para sa amin ni Ponyo. Niyaya ko siyang sumama sa amin kasama ng kanyang mga anak pero hindi siya pumayag dahil natatakot siya kay Tito na baka sugurin kami. Pero hindi ako sumuko doon. Sinabi ko na hindi kami magugulo ni Tito Jose dahil mataas ang bakod ng aming bagong lupain at hindi iyon agad-agad na mapapasok. Hindi rin malalaman ni Tito Jose na naroroon sila at kung sakali mang sumugod ito ay marami akong mga kasama sa bahay at mga bantay upang protektahan kami. Bago magdesisyon ay kinausap muna ni Tita Mildred ang kanyang mga anak at tinanong kung gusto nilang umalis sa poder ng kanilang ama. Hindi naman tumutol ang mga pinsan ko dahil sasawa na raw sila sa ugali ng kanilang tatay kahit noon pa man. Sa totoong araw ay matagal na nilang gustong lumayas pero inaalala lamang nila ang kanilang nanay na baka mas lalo pa raw itong pag-initan. Pero ngayong may pagkakataon na raw na makaalis na sila ay hindi na sila magdadalawang isip pa. Matapos nilang mag-usap ay hindi na sila nagdalawang isip pa. Mabilis silang nag-empake upang hindi datnan ni Tito Jose. At nang matapos ay agad silang sumama sa akin. Doon pa rin sa bahay ni Mang Rocco ko sila pinatira dahil malawak naman iyon at isa ako sa mga tagapagmana. Wala naman akong narinig na pagtutol kina Aling Mercy at Makoy dahil alam nilang si Tita Mildred ang tumutulong sa akin noon upang hindi ako mapagod sa mga trabaho sa bahay. At mula ng araw na yun ay kasama na namin sila sa bahay. Gaya ng inaasahan ay ng gulo sa amin si Tito Jose, ngunit matayog ang pader at buong lupain, kaya naman hindi siya makapasok. Bantay sarado rin ang talangkahan ng mga inuupahan naming gwardiya, kaya naman sa labas lamang sila nagsisisigaw. Hindi na lang namin siya pinapansin noon dahil alam namin hindi siya makakapanggulo. Pinagtuunan na lamang namin ang pansin ng panibagong buhay na pinagkaloob sa amin. Masaya kaming naninirahan sa bahay ni Mang Rocco
Palagi kaming nagtutulungan at lahat kami naging isang pamilya na lamang. Hanggang sa lumipas pa ang mga taon at napalago pa namin ang mga salaping na pagbentahan namin ng ginto mula kay Amaya at Kuya Alberto. Nagkamabutihan na rin kami noon ni Makoy at kalaunan na ikinasal na rin. Wala pa rin nagbago sa amin noon at lahat kami masaya at mapayapa. Hindi na kami ginugulo pa ng aking mga tiyuhin dahil napapagod na sila at natatakot dahil nga mas makapangyarihan na ako kaysa sa kanila. Pero kahit na ganoon ay hindi ako tumulad sa kanila na naging sakim. Naging mapagkumbaba pa rin ako at naging matulungin sa aming mga kabaryo dahil nais ko rin ibahagi sa kanilang natatamasa kong kaginhawahan. Ngayon, naiisip ko nang muli ang tungkol sa kasabihan na ang buhay ay parang gulong. Kaya pala nagtagal kami sa ibaba dahil mas maganda palang naghihintay sa amin dito sa itaas. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Ako muli si Ella at bago ako magpaalam ay nais kong mag-iwan ng munting payo. Hindi sa lahat ng pagkakataon ay nasa itaas tayo, kaya naman matuto tayong magpakumbaba. At hindi rin sa lahat ng pagkakataon ay nasa ibaba tayo, kaya pilit lamang tayong lumaban at mangarap ng mataas. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat.